Hi, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. At andito tayo ngayon ay mag-reaction video tungkol doon sa pagsama ni Rina doon sa pag-scout ni Kuya Bal. At andun din yung sponsor ni Rina na taga-ibang bansa. Kasama din ni Kuya Bal sa pag-scout. At doon din nila naranasan kung gaano kahirap ang mag-scout. Akala nila dati ay basta-basta lang. Ngayon nakikita talaga nila personally, naobserbahan nila na kung papaano mag-scout, at doon nasabi na hindi talaga daw maganda. Madali. Sorry, hindi madali. Mahirap mag-scout. At totoo yan. Isipin na lang natin common sense. Pag sobrang init at pag umulan, hindi basta-basta ang mag-scout. Kaya itong isang sponsor ni Rina ay doon siya nakapagsalita talaga siya na hindi madali ang ginagawa ni Kuya Bal at ng mga Kalinga partners na nag-i-scout. At ayun nga, kasama si Rina sa kay Kuya Bal. At pupunta sila doon sa bahay ng isang BSM Angels. At doon na sila sa area at may nakita silang maglula. At ayong lula na yun, tinanong ni Kuya Bal kung ano yun, anak ba niya yung bata na kasama niya. Sabi ni Lula ay hindi niya anak, pero apo niya. Andyan sa kanya dahil naghihiwalay yung magulang at sa kanya umuwi. Kaya yung bata ay nag-alaga sa kanya. Kaya yun, at tinanong ni Kuya Bal kung gusto ba niyang mag-aral. Sabi naman niya gusto. Kaya tinanong si Lula kung okay lang ba kay Lula na mag-aral yung bata. Sabi naman ni Lula wala namang problema, pero wala siyang kakayahan dahil isa siyang stroke patient. Kaya lalong nakakaawa. Kaya ayun, tinatanong ni Kuya Bal kung okay lang ba. Sabi niya okay lang naman na mag-aral yung bata. Kaya ayun, mukhang may pag-asa dahil tinawag ni Kuya Bal si Ria na kunin ang pangalan at ang cellphone number. Parang bibilhan na ng gamit sa school dahil malapit na ang pasukan. At tinatanong ko anong year, ay grade 10 na siya. Kumbaga, si Kanier sa normal na sa atin noon. Yung grade 10 ay si Kanier kasi ang year 11 ay third year. Year 12 ay yung diba? So, ganun nga ang nung bata. Kaya sabi ni Lula, wala naman akong kakayahan dahil ako, stroke ako. Kaya yun, sa sobra naawa na talaga doon si Kuya Bal. Kaya ayun na, nag-offer na siya na papag-aralin. At doon na nagkakaroon ng tawanan. Kasi si Rina ay patawa. Pero may punto naman din siya sa suggestion niya. Napakaganda yung suggestion ni Rina doon kay Joy. Dahil nung tinanong si Joy kung anong gusto niya na maging pagkatapos niya sa secondary, siguro hindi niya gaanong naintindihan yun. Kaya sabi niya ay mag-artista siya. Tapos ayun, pinapapili siya. Artista, natatawa na sila kasi mag-artista siya. Tapos ayun, maraming nagsuggest sa kanya kung anong kursong gustong kunin niya. Tapos ayun na, may teacher, may doktor, may kung ano-ano na yung mga suggestion nila. Pero si Rina, kakaiba ang suggestion ni Rina. At nakakatawa yung suggestion niya. Dahil sinabihan niya na wag ka nang mag-artista. Maglabandira ka na lang. Kasi sabi niya maglabandira ka na. Kaya panoorin ninyo yun dahil lahat sila doon na mga kasamahan ni Kuya Bal at yung mga sponsor ni Rina ay natatawa na rin sa magandang suggestion ni Rina.
Kasi biro nyo naman ay mag-artista. Kasi ang sabi naman niya, mag-artista, kakanta, sabi niya, sasayaw. So may punto naman si Rina talaga dahil sasayaw ka naman talaga pag artista ka. Kailangan mong sumayaw, kailangan may talent ka. At saka kakanta ka. Isa rin talent yan sa artista. Pero kung isa ka lang labandira, ay wala ka nang wala ka nang sakit sa ulo kumbaga. Kasi kakanta ka lang naman, 'di ba? Labandira ka lang naman, maglalaba ka lang. 'Di ba? Tapos pagkatapos mo maglaba, ayun, wala ka ng trabaho. Pero pag artista ka, ay andoon pa yung mag-audition, mag-practice ka sa kanta mo, 'di ba? Kaya yung suggestion ni Rina ay talagang may punto siya, pero nakakatawa. 'Di ba? Kasi sabi naman niya, maglabandira ka na lang. Kaya doon sa description ng upload video ni Kuya Bal ay bakit nasabi ni Rina na maglalaba na lang. Yun. Panoorin ninyo yun kasi doon talaga matatawa kayo. Dahil ako natatawang mag-isa. Kasi hindi ko akalain na yun ang magiging suggestion ni Rina doon kay Joy. Na maglabandira. Na maglabandira na lang. Huwag nang mag-artista. At maganda yun. Magandang suggestion. Dahil bakit? Hindi na maano yung pag-aaral mo. Kasi maglalaba ka lang naman, napakasimpleng trabaho. Trabahong paalang yan kung tutuusin, di ba? Kaysa mag-artista ka. Kaya si Rina, nakakausap mo na talaga at mayroon din siyang sariling pananaw. Kaya sabi niya, mag-aral ka. Pag-aralin ka ni Kuya Bal. Kaya nakakatuwa si Rina talaga. Kaya guys, mga sisikoys, panoorin ninyo yung vlog na yun ni Kuya Bal. Matatawa talaga kayo. At doon sila sa isang isang BSM Angel at ayun, kumakain sila doon ng pamilo. Anong tawag dyan sa Tagalog? Yung pamilo. Kasi sa amin, sa Bisaya, buungon. Suha sa Tagalog. Yung kinakain nila doon sa bahay nung isang BSM Angel. Kaya nakakatuwa. Panoorin nyo talaga yon. Pang good vibes. Pang good vibes yung upload video ni Kuya Bal. Kaya nakakatuwa talaga yung na yon, yung upload video. Pang good vibes talaga si Rina. Kaya hanggang dito na lang ako, mga kasisikoy ko, mga kapatid. Kaya shout out muna bago ako mag-end kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, at kay Ate Edna Vlogs at ang 5 ambasador sa 5 landing pad. Sa Samar, Joey the Great, suportahan natin, please. Sa Gumaka, si G. Morello Vlog. Sa Davao, Kalinga Panik, Aumik. Sa Dunsol, Kalingap Jose. At sa pang-5 na landing pad ng Kalingap ay ang India landing pad. Kaya please suportahan natin sila dahil yung mga ginagawa nila ay parang extension na lang din sa adikhain ni Kuya Bal, yung pagtulong sa ating mga kababayan na nasa laylayan ng lipunan. Kaya hanggang dito na lang. Bye-bye and see you in next upload video. God bless sa ating lahat.